Kapitan Patricia, okay. Nung bago kayo nag-train as pilot, gaano katinding mga challenge ba ang o ilang taong nagsabi sa inyo na, Iha, baka gusto mo i-rethink yung gusto mong mangyari? Opo. At paano nyo nalagpasan yung mga bagay na yun? Alam nyo, believe it or not, hindi ako nakaranas ng ganun. Kasi first of all, yung father ko used to be a pilot also. Yes. So, sa kanya pa lang, nakuha ko na yung support na kailangan ko. So, parang, he was my biggest critic, no? Pero, pagpasok ko sa, kahit nung nag-aaral pa lang, hindi ako naka-experience ng discrimination pagdating sa, although konti kami, yes, pero, hindi ako hindi ako naka-experience ng discrimination ng time na yun, even now. Captain, sabi mo nga walang discrimination amongst your colleagues, no? Alam ko, limitado yung interaction with the people on the flight, yung mga pasahero. Pero meron bang instance also nakarinig, ay, babaeng piloto! Pero meron bang instance na gano'n, let's say, even if you're off the plane, when people hear that you're a pilot, na parang medyo iba yung tingin nila at iba yung pagtanggap nila with that fact? Personally, wala ako naging ganung experience. It's more of, actually, mas namamangha pa nga sila. If I may, parang mas pa sila na parang, wow, piloto ka. Most often than not, parang sa comments ko siya nakikita eh. Kung ang dami ko nakikita mga content ng mga piloto or ano man, more on dun ko siya nakikita. Pero yung personal na ako mismo naka-experience, wala ako, thankfully, wala naman ako naging ganong experience. It's more of like, uy, babaeng piloto, minsan magpapaalam yung mga pasahero, pwede sila magpa-picture, or, alam mo yun, so, naman, malugod na pagtanggap naman yung nararamdaman namin bilang mga babae na nandito sa field na to. Opo. Meron ho bang masasabi tayo, Kapitan, na kakaibang method o technique ng paglipad na masasabi natin na purely babae, alam mong babae, kunyari, ang nagdadala ng eroplano, kung meron man? Parang siguro yung pinis, siguro yung daloy nung mga kamay mo dun sa loob ng mga instrumento, ganyan. Parang dun lang naman nagkakatalo-talo. Kasi flying requires a specific set of skill na kung paano ginagawa nila, ganun din ang ina-expect na gagawin namin. So, like ko sinasabi, itong field na to, it knows beyond the gender. Kasi nga, siya very specific yung kailangan mong gawin. Very, kumbaga, kahit babae ka o lalaki ka, kailangan mo siya i-perform the way na dapat talaga siyang ma-perform. So, wala kaming, I think yun na lang siguro, yung finesse nung naturally as a woman, siguro, doon kami nagkakatalo-talo. Cap, alam mo pag sinasabi nila female in the aviation industry, normally expected nila the flight attendants, no? Pero ikaw, obviously, pinili mo nga yung pagkapiloto. Gaano katagal yung training doon at ano yung unang nahawakan mong eroplano? Okay. Nag-start ako, training as in pagpasok ko na sa company, Amigasu. So, nung pumasok ako, that was 2017, it took us around 7 months bago ako na-release talaga na line first officer time na yun. And I started out sa, hindi ko alam kung familiar kayo, pero just like itong nakikita niyo sa photo na yan, pero a smaller plane, a smaller version yan, a Dash 8 Q300. Doon ako nag-start. And then after a year and a half, nag-move up kami doon sa current ko ngayon, which is the Dash 8 400. And then after 6 years, ito po, na-upgrade ako as captain of the Dash 8 400. Okay. Kapitan, baka may mga nanonood sa ating mga bata, mga batang babae, na
pangarap din siguro, no, na literal na ang ambisyon ay mataas. Kailangan ho ba ng, sabihin natin na may kaya, mahal ba o kahit sino ba ay kaya maka-access na mag-train sa pagiging piloto, Kapitan? Pagiging blunt ako, no? Hindi siya mura. Hindi talaga siya mura. Nag-start, to give you like a figure na you have in mind, nag-aral ako 10 years ago na. Pero more than 1 million na siya nung time na yun. So, there are the avenues on how people can fly also. May avenue ng Air Force, military, ganyan. And some people talagang they do it na papunta dun sa ruta na yun. And I think if pangarap mo kasi talaga, it doesn't really matter eh. Kung pangarap mo talaga lumipad, kahit ano yung way para makalipad ka, kunin mo siya. So kami yung mga blessed na nakapagpondo para sa pag-aaral ng piloto, no? Pero madami namang ibang ways kung paano mo siya gagawin. So, I think kung ako rin naman nun, wala rin akong pang-pondo, walang pondo yung magulang ko, I would have taken that other route as well. Kung pangarap mo talaga siya, huwag mo talaga siyang bibitawan. Kasi, kagaya nga sabi ko dun sa interview din sa PAL, na, yun nga, I am no different. So, I started also where any other season pilot started. So, I am proof na pwede siya mangyari. I'm proof na maaabot yung dreams. Huwag mo lang talaga siyang bibitawan. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Kap, singit ko lang. Go ahead. Yeah, okay na. Singit ko lang mabilis, no? Kasi you said the training was 7 months, yung initial. I know, tama ba? Correct me if I'm wrong. It's the hours also na binibilang, tama? The flying hours? Yeah. Yung 7 months na yun, that was already training sa company. Pero from zero, as in 0 hours, yung pag-aaral talaga to get a commercial pilot license, it took me roughly around 2 years din. Pero pwede siyang putol-putol. O kailangan continuous yun? Pwede. So kung ikaw, nangangarap at wala ka pang pondo, pwede mo siyang yung patsi-patsi. Basta mabuo mo yung oras. Kasi marami kaming mga kasama noon sa flying school. Meron silang mga regular jobs, meron silang mga trabaho talaga. Monday to Friday, ganyan, weekend flyers, tapos mag-iipon muna ng pondo, and then pag may pondo na, lagay ng pondo. But not all schools are like that. Pero a lot of schools naman na pumapayag na oo. Okay, Kap, nung nag-aaral ka ba sa flight school, ilan kayong mga babae nun na nagtitrain? Nung batch namin, we were 3. 3? 3 lang. Yung mga kasabay mo, nasa na po sila ngayon, Kap? Yung isa is with Royal Air, na yung isang babae, and then the other one is with Philippine Airlines. Ako ay with PAL Express. Okay. Alam ko, you're living your dream, Kapitan. Pero paano mo binabalanse halimbawa, you're living your dream, pero all dreams, kung paulit-ulit mong ginagawa, di ba minsan nagiging monotonous din? At paano mo binabalanse yun na nai-enjoy mo at the same time, hindi siya nagiging parang isang trabaho lang? Tama ka doon, no, na nagiging routine na siya, lalo kung paulit-ulit mo siyang ginagawa. Nawawalan ng excitement, siguro minsan, ganyan. Pero, I think all throughout na itong mga taon na trabaho na to at ito na yung nililipad ko, ito na yung ginagawa ko sa buhay ko. I think, yung pagtanggap ng responsibility for me is already motivation enough. So, no day is the same naman talaga. So, it's a matter of paano mo siya titignan. I think, naka-wire na kasi ako, kapag lilipad ako, ito yung mangyayari. It's only a small chunk of my day compared sa 8 hours maximum na lilipad ka. Yun lang, di ba? Pero I think, yun, nilulook forward ko na lang kung sino yung mga kasama ko kasi iba-iba naman din yung mga kasama mo. So,
the way ko gawin yung trabaho ko, pros and cons niya na, yun nga, medyo routine, pero at the same time, always anticipating for new things. Kaya hindi po pwede na magre-relax ka, hindi po pwede na hindi ka nagpe-prepare. Correct. So I think yun yung reason kung bakit hindi rin siya nagiging sobrang parang boring. Hindi ganun. Kasi nga, yeah, you have to anticipate na yung mga bagay na hindi mo usually na pagdadaan. Correct. Responsable ka sa buhay ng Oo. marami. Kaso, Kap, kahit sanay na sanay ka, kumbaga parang may kinakabahan ka pa rin ba? Every flight? Oo naman. Oo. Yes, oo naman. Kasi parang, especially when I became a captain, no? Kasi parang, parang ang naging effect niya sa akin is you look beyond. Lagi sinasabi, look 2 steps, you have to be 2 steps, 3 steps ahead. Pero with this kind of responsibility, parang mas malayo na, nag-roll pa lang sa take-off, nandun na ako sa client. Parang ganun yung ano niya sa akin eh. So, yes, palaging may kaba, palaging may ina-anticipate ka, palaging ka nire-recite sa isip mo na may free item, just in case, sa particular phase na yon. So, oo, meron. And I think that's also what fuels me as well, yung kaba na yun. Hindi siya kaba, pero it's a kaba na, alam mo yun, nagpupush sa'yo na gawin mo pa yung better or best. Alam mo, we always say, Lord, no, pag kinakabahan ka, it only shows that you care for what you're doing.